sa ating YouTube channel. For today po, kakaiba po ang aking i-share sa inyo. At ito po ito guys. Kaya if you are interested po dito kung ano ito at paano ito gawin, samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating video. Ituturo ko po sa inyo ito. At kailangan lamang guys 100% yung paniniwala mo sa paggawa po nito. And then syempre po, samahan po ito ng taimtim na dasal kung ano yung mga isinulat nyo dito. And then sipag at tiyaga. Ayan. So, ayan guys, ang mga dapat po natin ihanda dito. Ito po ang ating pintilpin. And then ang ating, ang ating dahon ng laurel. At isang malinis na papel at saka may ribbon. So ngayon po guys, mag-start na po tayo. Kailangan po bago po kayo mag-umpisa nito, magsindi kayo ng kandila if you have a candle. Kung wala naman po kayong kandila, pwede yung Chinese incense kung mayroon kayo. Kung wala pa rin, ayan, pwede din yung cinnamon stick. Magsindi lang kayo sa gilid and then hayaan niyo yung mauubos yan habang ginagawa niyo po ito. So kung wala pa rin, kung wala kayong kandila, wala kayong Chinese incense, kung wala kayong cinnamon stick, yan, mag-focus na lamang po kayo sa paggawa nito. Kailangan 100% yung focus mo dito and then kailangan din walang distraction. So, sa paggawa po nito guys, the best po ito, early morning po. Kung nagigising po kayo ng alas 3 ng umaga, napakaganda po nito. And then, napakaganda po nito gawin sa January 5, no? It's Friday po. So, ngayon po guys, once na kumpleto na po ang lahat, ito po, mag-start na po kayo. Pero bago po kayo mag-umpisa, kailangan po inhale, exhale ka muna. Mas maganda kasi yung nakapag-inhale, exhale ka bago ka gumawa ng iyong kahilingan. And then, ma-release po ano yung mga dapat mo. Yung talagang mabigat sa dibdib, yung mga gumugulo sa isip mo, ma-release mo muna yan. So, once na nagiging empty na po yan, and then wala na pong ibang pumapasok dyan, ayan, mag-start ka na. So, ang gagawin niyo po guys dito po sa yung, dito sa malinis na bond paper, so, I suggest po, bond paper, mas the best yung bond paper. Ito, puti. So, ito guys, ginawa ko ito po, no? And then, ang gagawin po ninyo dito guys, isulat po ninyo dito yung iyong pangalan po ng 5 times. And then, iyo pong kahilingan, balik-balikin po niyo pagsulat yan. Mas maganda nito, isa lang po na kahilingan po ang iyo pong focus. Pag-focus po kayo. For example po, gusto mong matanggap sa iyong trabaho na ina-applyan, ganun lang. Pabalik-balik po siya 5 times. And then, pagkatapos po, for example, ang gusto mo po ay mayroon kang, tawag nito, mayroon kang negosyo na gusto pong lumago, yun po, specific po ang gagawin po niyong kahilingan. And then, pwede rin, sumulat kayo ng halaga ng pera dito po sa papel na ito. And then, pagkatapos po, pirmahan po ninyo yan, lagyan niyo ng pizza, kung kailan mo siya ginawa. And then, pagkatapos po guys, ang gagawin niyo po dito, ito pong dahon ng laurel, ilagay mo siya sa ilalim, and then tupiin niyo po. Pagkatupi po, magiging ganito na po siya. And then, ang dahon ng laurel na sa ilalim. Ayan, and then talian siya ng pula na ribbon. And then, pagkatapos niyo pong nagawa ito guys, ulit po, inhale, exhale po kayo. Continue po ang yung pag-inhale, exhale hanggang magkaroon po kayo ng napakasarap na pakiramdam din sa kakapagbanggit po na yung wishes or kahilingan. Kung ano yung isinulat niyo dito, ayan po, hilingin niyo po yan na magkaroon ng kasagutan, magkaroon ng katuparan. So, ayan po guys, sa paggawa po nito, kailangan 100% yung paniniwala mo. And then, habang ginagawa mo ang yung, habang binabanggit mo ang yung kahilingan, ang yung wishes po, kailangan po yung puso mo, yung isip mo, magkaisa po yan, and then i-focus mo po yan sa universe. And then, huwag kang pumayag po na mayroong kukontra na pumapasok sa isip niyo. For example, totoo kaya ito nga ganito. So, huwag po, kontrahin niyo kaagad yan kasi negative po ang result niyan. So, maganda po itong paraan na ito, guys. And then, pagkatapos po, huwag kalimutan sa bandang huli, I claim it. Ayan. 5 times mo banggitin yung I claim it. And then, after mong nagawa ito, guys, itago mo muna ito doon po sa iyong pitaka. And then, tuwing gabi po, sa loob ng 5 gabi, ilagay mo siya sa ilalim ng iyong unan. Yan. Ito po guys, and then after ng 5 days, ang gagawin niyo po dito,
ilagay mo balik sa iyong pitaka. I-permanente na siya dyan sa iyong wallet. Huwag na niyo siyang kunin. Huwag niyo siyang galawin hanggang matupad po ito. So, ayan po guys, ang ating maibahagi sa inyo ngayon. I-try lamang ninyo ito. Ang kailangan, ulitin ko po, 100% na naniniwala po kayo sa ginagawa ninyo. Siyempre po, samahan ito ng sipag at syaga. Number 1 sa lahat, yung ating pagdadasal sa ating mahal na Panginoon po. Kung ano man ang iyong mga kahilingan, ayan, hilingin niyo po na ipagkalob sa yan nitong taon ng 2024. At ang kagandahan po nito guys, January 5, kasi gumagamit po tayo ng 555. Yung number na yan, napakaganda po sa Feng Shui. Kaya guys, no, sana po nakakatulong sa inyo ang ating topic ngayon at sana po ay matulungan din kayo. So ngayon po, bago po ako magsara sa ating topic ngayon, ako muna ay mag-iwan po ng aking Facebook link sa description sa video na ito. Gusto ko pong i-share sa inyo ang aking online negosyo at napakaganda na online negosyo po ito. Ito po ay talagang pwede mo siyang i-market sa 232 country po all over the world. No? And then marami na pong gumanda ang buhay sa pamamagitan po sa pagtrabaho nila sa business na ito. Kaya guys, hindi po ako magiging madamot po. I-share ko talaga ito sa inyo. So maraming salamat po sa inyong lahat guys at sana po i-grab niyo agad, i-message niyo agad ako guys. So, wag po niyo kalimutan guys, subscribe po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe and then hit the bell button for notification para ma-notify kayo sa next nating mga videos. Thank you so much again. God bless po. Bye!